wala naman. Okay, so what is prospecting? Simply means, it is the act of looking for and getting potential clients, customers, or distributors in your business. Okay? In short, ang prospecting is paghahanap ng prospect, paghahanap ng makakausap, paghahanap ng magiging part ng team mo, or in short, maghahanap ng mapapa-pay in. Okay? So sabi ko kay Mentor Jess, Mentor Jess, never naman ako nag-massive. Sino nagmamassive dito? Sino nagmamassive? Ayan. So sabi niya, Chan, kung ano lang talaga yung ginagawa mo, yun yung ituturo mo sa kanila. Okay? So sabi ko, gagawa ba ako ng topic about sa massive prospecting, sa Facebook dating, para labas sa ilong. Kasi never ko naman siyang ginawa. Diba? So, hanggang sa naisip ko, oo nga no, mas magandang ituro na lang natin sa inyo kung ano yung ginagawa talaga namin at kung ano yung advance. Gusto nyo ba ng advance? Yes! Diba? Kasi right now, sa tanang ng may pumunta. May pumunta. Ay, para baka naman natin. Bigyan ng soul mix yan. Bigyan ng soul mix. Anyway, ayan. So sabi ko, di na ako papaligoy-ligoy pa. Paano mag-prospecting si Coach Christian? Via Facebook advertising. Facebook advertising. Ads na talaga. Ads ako sa local, ads ako sa OFW. Yun na talaga yung ginawa ko ever since. Kaya kung tatanungin mo ako, Coach Christian, ano ba yan na Facebook advertising na yan? Sino po ba hindi nakakaalam ng boosting? Lahat naman na nakakaalam. So ano nga ba itong Facebook advertising? Bakit maganda siya? Because number one, sino yung nagti-TikTok tapos nagpi-Facebook? Kunyari, may nakita kang post about travel. Diba? Nilike mo, nag-comment ka. Tapos maya-maya, nagugulat ka, habang nag-i-scroll ka sa newsfeed mo, puro travel tuloy ang lumalabas. So yun ang pang ibig sabihin ng Facebook advertising. Kung before, nahihirapan tayo na i-offer ang negosyo natin to those people, nagmamasid tayo, is because nagbi-build pa lang tayo ng interest. Tama? Hindi naman nila yan, yung negosyo natin. Tama ba? That is why it is very lengthy, sobrang tagal, many people find it hard para mag-progress sa negosyo natin. It's because wala namang interest yung mga tao ino-offera natin. And we need to build the interest. Diba, kakaibiganin mo pa. Diba, kakaibiganin mo, araw-arawin mo, may presentahan mo. Diba, tapos it's not guaranteed. Ngayon, ang ginagandahan sa Facebook advertising is that the clients will come to you. Tama? Will come to you. At itong mga kliyente na to are already interested sa negosyo natin. Why? Kasi number one, manonood ba yan ng video kung hindi interesado? Magkiklik ba yan kung hindi interesado? Ikiklik niya ba yung link mo kung hindi siya interesado? Magre-reply ba yan sa'yo kung hindi siya interesado? Ibig sabihin, once na nag-Facebook advertising ka, it is like 50% sure na, di ba, na magiging isa yan sa mga magiging distributors mo. Ang gagawin mo na lang is magpe-present ng negosyo. So Facebook advertising, or in much common terms, boosting, we are skipping 2 of the 5 fingers of network marketing, which is prospecting and invitation. Diba? So, ang kinagandahan dito, wala na. Hindi ka na mag-prospect, hindi ka na mag-i-invite, because sila na ang lalapit sa'yo. Diretso ka na ngayon sa ikatlong finger ng network marketing, which is the presentation. Diba? Kaya, for those people na hindi pa nakakapag-try na mag-ads, nako, try nyo na po kung gusto po ninyong mas bumilis kayo dito sa negosyo natin. I'm not saying massive Facebook dating, yung sasali ka sa mga groups, is not effective because I've seen people, mga kasamahan ko na nakakapag-pay in doon. But then again, ito kasi sa akin. Okay? Ito kasi akin na talagang right from the start, Facebook advertising na po talaga yung ginawa ko. Okay? So ano nang mangyayari kapag tumawid na? Ano nang mangyayari kapag tumawid na yung kliyente natin mula sa ads or sa page na ginawa mo? So, doon na tayo. Pupunta na tayo sa presentation.
So ano ba yung ina-ads ko? Simple lang, ang walang kamatayang rated ko rin na. Diba? Yan lang naman ang binuboosting ni Coach Christian. So after that, pumunta na siya, lumipat na siya sa personal na messenger ko. Ang gagawin na natin sa kanya is ipe-present na natin yung negosyo. So presentation is simply the act of presenting the business by providing all the necessary details na kailangan ng kliyente mo. Okay? So meron tayong tinatawag na before, during, and after presentation. Okay? So before, natin siyang prepresentahan ng negosyo natin. Diba? Tumawid na siya sa magandang buhay. Okay? Tumawid na siya sa messenger mo. Okay? Meron po kami doon na script. Okay? Ano po yung script na sinasabi namin? Hi, hello. Ako po si Christian Martin Parentala, isa po sa mga trusted admins ni Sir. Okay? Ang ginagamit po namin is Sir, hindi coach, hindi mentor. Kasi wala lang. Kasi kapag ginamit mo yung coach, it's a dead giveaway. Kapag sinabi mong mentor, it's a dead giveaway. Na ano? Networking. Okay. Sir na lang, para at least, alam mo yun, something neutral. Okay? So my name is Christian. I'm one of the trusted admins si Sir Joseph Lim. Okay? Schedule niyo po ako ng call para pag-usapan po natin ng maayos yung negosyo. Tapos, nagsisend ako ng picture namin ni Mentor Joseph Lim na magkasama. Why? Profile ba mo na admin ka talaga ni Sir Joseph? Kaya every time na si Mentor Joseph is nasa activities namin, make it a point na magkaroon ka ng picture sa kanya na maayos. Kasi magagamit mo yan. At saka ang profile pic ko nga hindi na sarili ko. Ang profile pic ko nga, low. Ayan, ang profile pic ko nga, kami na ni Mentor Joseph. Diba? Kaya dapat ang pangalan ko dito, Christian Joseph Parentala na eh. Diba? So yan yung mga bakit ako nag-profile pic ng litrato namin dalawa? Because ano ang lalabas sa boosting mo? Diba? Kapag sinend mo, for example, ito yung boosting ko. Kapag sinend mo, sa business suit po ito, kapag sinend mo yung link ng messenger mo, di ba mag-appear na kayong dalawa? Diba? Mas makiklik ba yung kliyente sa'yo? Yes. Kasi nakita nila yung itsura ni Sir Joseph Lim. Na kayo, ay, admin pala talaga ito ni Joseph Lim. Sige, i-message ko nga ito. Ayan. So, ano yung mga, ayan, tumawid na siya. Okay po, magsiset na kayo ng time. Okay? Kaso, meron mga makukulit. Tama, meron makukulit na ayaw magpa-schedule ng time. Ano muna yung business na yan? Tama, mga sigurista. Kaya anong ginagawa ko doon? Sesendan ko muna sila ng video. Diba? So, ang sinesend ko lang na video sa kanila is yung kay Pearl, which is yung How Money Works. Ngayon, yung How Money Works na yun, dinownload ko, pinaste ko sa sarili kong YouTube, in-upload ko sa sarili kong Facebook page. Why? Kasi, kung gagawin mo yung link ng edits, doon sila pupunta. Okay? Dapat na pumunta sila sa'yo. So, kapag yung prospect is nagtanong, kung ano ba yung negosyo na yan, okay? Need kasi nila ng konting information kung ano ba yung negosyo nila. But, we cannot provide all. Alam mo kung bakit? Kasi kapag sinabi mo na kaagad sa prospect mo na, magkano ba po nandyan? Ayaw po na nito, 200,000. Re-replyan ka pa? Hindi na. Anong negosyo ba yan? Ay, networking to. Wala na. Diba? Hindi naman sa hindi naman sa we are not, hindi naman sa hindi tayo proud. But then again, paano natin i-defend yung sarili natin? Sa chat lang, ang galing putulin ng communication. Tama? Kasi kailangan natin i-defend yung sarili natin. So, para bigla lang siya ng tip of the iceberg kung ano ba yung negosyo natin, sinesend ko lang muna yung How Money Works. Why? Bakit How Money Works? Number 1, ano ang tinatakel sa How Money Works? Number 1 is kung paano palaguin ang pera. 4 quadrants. At ang pinaka-importante is ang pinaka-pundasyon ng negosyo natin, which is law of leverage. At least, hindi na mahihirapan. Diba? So after that, okay na. Okay, what time po ba kayo? Kapag once na makapag-set na kayo ng call, once na makapag-set kayo ng appointment, ano nang gagawin mo? Matulog. Joke lang. Tulugan mo yung appointment. Joke lang. Maging ready ka. Okay, maging ready ka na dun sa appointment ninyo. At least, 30 minutes, nasa hataw table ka na, to 1 hour nakaligo ka na, naka ka na.
Alam mo yon? Talagang in the zone ka na. Then after that, call mo na siya. Okay? Ngayon, kapag i-call mo na siya, ano yung magiging before presentation natin? Of course, kailangan mo mag-build ng rapport. Pero konti lang. Okay, konting rapport lang. Mga 1 to 2 minutes lang. Hindi naman yung nag-share na kayo ng life story ninyong dalawa. Okay, so 1 to 2 minutes na rapport is enough para at least, alam mo yon, para at least magkakilala kayo. Why? Why is it important na kailangan mo mag-build ng rapport kahit 1 to 2 minutes lang? Because kailangan mo siyang kilalanin. Tagasan ba to? Ilang taon na ba to sa ibang bansa? Ano ba trabaho nito? May asawa ba to? Ano ba yung reason niya kung bakit siya nag-inquire sa negosyo natin? Diba? Why? Bakit mo kailangan malaman yung mga bagay na yun? Because it will help you later on kung paano siya i-close deal. Diba? So for example, ayan, nausap mo na siya. Ayan. Hello po ma'am. Ayan, magandang araw po. Okay? So before the call, number 1, sa pag-build ng rapport, kailangan mong kumonect sa kanya in any way possible. Okay? Paano ka mag-connect sa kanya? Kunyari, taga-Norway. Okay? Taga-Norway yung kliyente mo. Never ka namang nakapunta ng Norway. Wala ka namang kamag-anak sa Norway. Pwedeng sabihin mo, talaga, taga-Norway ka po, ma'am. Alam mo, ma'am, kasama yun, ma'am, sa bucket list na pumunta ng Norway. Ma'am, pag pumunta ako dyan, ikaw nang bahala sa akin. Mga ganong klase ng pag-connect. Diba? Ano pa? Taga-Laon yun. Uy, alam mo, ma'am, yung kapatid ng asawa ng pinsan ko. Maraming layo. Para lang po, joke lang. Uy, ma'am, nakarating ako dyan sa Laon yun. Taga dyan yung tatay ko, pero di ako marunong mag-Ilocano. Diba? Tapos ipakilala mo sa kanya yung sarili. Kapag nakuha mo na sa kanya information, taga saan siya, ilang taon na siya sa ibang bansa, ay saan ka pala ngayon? Tapos kailangan natin siyang gawin, it's as if hindi natin siya ini-interrogate. Okay? Mga taga saan ka ba? Ilang taon ka na dyan? May asawa ka? May anak? Pangit! Diba? Diba? So dapat, itatawid natin siya in such a way na hindi na feel na parang ini-interrogate siya. Diba? Tapos minsan, na ginagawa ko niyan, ma'am, tapos ka na. Ako naman, nag-share ako sa'yo kasi baka akalain mo naman, ini-interrogate kita. Diba? Now, after that, syempre, share mo rin naman yung sa sarili mo. Okay? So, anyway, ma'am, my name po is Christian. I'm 23 years old. Tubong Bicolano. I'm from Legazpi City, Albay. Tapos, magkwento ka na ng konti. Actually, ma'am, nakilala ko po itong negosyo natin sa online natin. Same lang din po sa'yo. Actually, before, I was a 4th year college student. Ito na yung bago kong kwento. So, I was a 4th year college student. And naghahanap po talaga ako ng ways para makapag-ipon po para sa review ko. Diba? Hindi ka na biniwala, Liz. Diba? Yun yung kwento ko na sinasabi ko sa mga prospect ko. Actually, I was looking for opportunities online na makakatulong sa akin makapag-ipon. Kasi ma'am, magre-review na ako. Hindi naman kayo masyadong well-off na pamilya. Kaya nung nakita ko po itong negosyo, ni Sir Joseph Lim, sabi ko, what if kaya i-try ko? Until may kumausap rin po sa akin na admin, and the rest is history. So right now, ma'am, na-promote na po ako as one of the admin, si Sir Joseph Lim. And right now, ang pinaka-purpose po talaga namin is to help OFWs, dual citizens, and to aid in international affairs ng negosyo natin. Di ba? Daming pa-etche. Wala lang. Di ba? Pang konting mo lang sa kanya. Okay. Gagaling siya. Ngayon, sinabi mo na ngayon yung purpose mo, kung bakit ka nag-inquire sa negosyo natin. Now, it's your turn to ask kung ano ba yung purpose ng pag-inquire niya. Because number 1, may mga prospect na number 1, napindot lang. Tama? Number 2, member na pala. Diba? Nag-inquire pa. Number 3, curious lang kung ano ba yung negosyo na to. I just want to see the business. Hindi naman sa papasok ako, I just want to see it. Yun yung mga sabi nila. Or, pag machi-checkuhan mo, meron talaga dyan na talaga naghahanap na ng coach or naghahanap na talaga ng negosyo. At least, kapag nalaman mo kung ano yung purpose niya, at least alam mo na kung saan mo siya. Pangit tong word, pero alam mo na kung saan siya
titira. Oo, alam mo na yung hot button niya. Alam mo na kung saan siya kakainin. Diba? Anyway, diba? Tapos, ay, okay na, naano mo na yun. Tapos, alam mo na, ano yung purpose niya. So right now, ayan. Okay ma'am, ayan. Thank you malamang for sharing ha. Ayan. Thank you malamang for sharing. At least ma'am, alam ko na kung saan ako mag-start. Well, anyway ma'am, ito last na talaga ito ma'am. Before we start, I just want to clarify two things. Okay, ito na yung kung close din mo na siya before ka pa mag-present. Okay? Ano yung two things na mini-make sure ko na clear na sa kanya? Uy pala ma'am, hindi po ito trabaho ha. Hindi ka magtatrabaho kay Sir Joseph Lee. Negosyo po ito. Hindi rin po ito investment. Ha? Na maglalagay ka lang ng pera. Then after that, wala ka nang gagawin. Dikita ka na. Ma'am, negosyo po ito. Ibig sabihin ma'am, yes, mga kapital ka. However, pagtutulungan natin siya. There is still effort. Okay? May pagtutulungan pa rin natin ma'am itong negosyo mo na lumago. Okay? Number 2, ayun ma'am, if ever pala na magustuhan mo itong negosyo natin, ma'am, sino mag-ano? Sino mag-decide? May ano ka ba? May partner ka ba? May ano ka ba? Asawa ka ba? Anak ka ba? Or kung sino mag-syopelato mag-decide para sa'yo. Okay? So, of course, dalawa lang yan. It's either mag-decide siya on her own or on his own or magdedepende siya. Okay? Ngayon, kapag sabi niya na, ay, hindi, okay na ito, kaya ko na ito, hindi ko naman na kailangan magpaalam pa sa Mr. or Mrs. ko, di go ka na. Diba? But, kung ang sabi niya is, ano tawag ko dito, magpapaalam pa daw siya sa Mr. or sa Mrs. niya, alam niyo kung ano ginagawa ko? Pinapatay ko yung... Ayan, sasabihin ko, okay, oo. Huwag mong barahin. Ay, huwag mong paalam. Oo. Hindi ba? Huwag mong paalam. Kasi number 1, sino ka ba? Tama? Asawa niya yun eh. Tama? So huwag mong sabihin nyo na huwag ka magpaalam. Dapat ikaw lang ang mag-decide dito. Wala nang iba. Hindi yun pwede. Okay? Kabit. Kabit, diba? Kaya naman magkamalan kang kabit. So ano yung gagawin mo? Number 1, i-ano mo muna. I-upload mo muna. Ayaw, sir. Alam mo, actually maganda yan. Kasi number 1, syempre, hindi naman pwede ikaw lang mag-decide. Tama ba? Syempre, kaya nga kayo naging mag-asawa kasi dapat dalawa kayo mag-decide. Pero ito, sir, ito lang yung request ko. Diba? Kasi, okay lang ba na at least i-present ko na lang yung negosyo sa inyong dalawa? I-present ko na lang sa inyo, sir, yung negosyo sa inyong dalawa. Kasi, sir, para at least, diba? Si Mrs. malaman nila yung negosyo natin. Kasi sender na mo, pag-proceed tayo, sir.